Almost, you survived the series. So, it is na-appreciate ko po yung na-appreciate ko po yung natin ng series. Dahil at least napag-aaralan natin yung salita ng Diyos sa kabuuan niya. Hindi lang yung basa-basa kanya. So, last week, we have discussed about yung hope natin dun sa muling pagbabalik ni Cristo. Now, again, I would emphasize on 2 points na pinapaniwalaan natin mga Baptists na merong physical second coming si Jesus Christ at merong judgment. Okay? As to when, tsaka yung how, paano. Well, malinaw rin naman sa Bible yung how. Pero, meron mga details of different interpretation kung paano siya babalik. For example, yung sounding of the trumpet. Diba? For some, they interpret as parang, ano ba yan, the good dome. For some, they would literally interpret. So, for some of the background, balikan lang po natin ng content para because, again, sinulat po ito ni Peter na malapit na siyang mamatay. And at the same time, 2,000 years ago, there was great persecution sa mga Kristiyano. At dahil po dito sa persecution na to, marami rin yung mga Kristiyano na nagkalat na meron kanya-kanya iba't ibang mga paniniwala. I do remember there was an incident, hindi naman po incident, it's a history during the 17th, the 15th, and 16th and 17th century sa Japan. May mga Portuguese missionaries na pumunta doon na Christianized yung mga Hapon. Pero naging matatag yung resistance ng Shintoism at saka Buddhism noong panahon na yun. So maraming mga Kristiyano noong 16th and 17th century sa Japan na nagtago. Naging literally secret Christian sila. So pag tinatanong sila, by practice outwardly, they practice Shintoism and Buddhism. Pero nagtatago sila sa mga kuweba to have their own worship. Now, we might have different perspective on this. Especially kung yung buhay yung nakataya. Diba? Tapos, pinakita doon sa isang documentary kung paano nag-worship yung mga Hapon. Kasi by 1640, at least mid-17th century, ginawang illegal ang Kristyanismo sa Japan. Ng mga shogun, mga samurai, ng mga iba't ibang lord, ginawa nilang illegal yung Christianity. So among the Asian countries, 15th, 16th, and 17th century, sa Pilipinas lang medyo nag-flourish. Napapansin niyo, among the Asia, tayo lang ang strongly Christian, Catholic in a sense, sa buong Asia. Although, there was a strong missionary work sa Indonesia, yung mga Dutch Reform. Kaya, hindi bago yung warning ni Peter regarding skepticism, yung pagdududa dun sa pananampalataya. Naiintindihan mo naman in a sense na kung yung buhay yung nakataya, yun yung isa sa pinakamatinding testing ng pananampalataya. Diba? So, tandaan din natin na yung pagbabalik ni Cristo, yung pagbabalik, posibleng not in our lifetime. Diba? Kasi yung timeline doon nagkakaiba-iba. Diba pinakita ko sa inyo yung chart, yung merong pimili niya, lesser, it may not be in our timeline, pero huwag nating tingnan yun ng ang tagal naman bumalik ng Panginoon. Di ba? Tingnan natin yun in such a way that there's a hope. Ibig sabihin, nagiging pasensyoso yung Panginoon sa atin. Diba? So, yung time of judgment is actually a renewal. At pag bumalik ng Panginoon, wala nang atrasan. Di ba? Parang yun na yun. Yun na yung final judgment. So,
Kaya nagpaalala si Paul, si Peter, kasi sorry, nabanggit ko si Paul kasi minention siya doon sa last part ng letter. Nagpaalala si Peter na hindi lang para sa panahon nila, pero medyo futuristic din yung warning niya, di ba? Na kung ano yung pinagdadaanan ng mga Kristiyano ng panahon na yon, hindi iba sa pinagdadaanan natin ngayon. It's the same concept, medyo nagbago lang ng konti yung itsura, pero nasa isang lalagyan. Okay? So, mga kapatid, alam natin na darating si Kristo. Diba? So, habang nag-aantay tayo, saan nakasandin yung pananampalataya? Ano yung foundation ng faith natin? And you have to understand na kahit yung mga apostles, lagi nila itong tinatanong doon sa kanilang sa mga kasama nila, saan ba nakasandin yung pananampalataya natin? Diba? And even si Paul, na minention ni Peter dito, alam ni Peter na sumulat si Paul sa maraming mga churches. At ang laging tanong ni Paul dun sa mga churches na to, saan ba nakasanding yung pananampalataya? Diba, even the troubled church of the Corinthians, the Bereans na medyo inadmonish niya, lagi niyang pinapaalala saan nakasanding yung pananampalataya. Diba? There's only 5 verses dito sa last part, the final words. Medyo himay-himayin ko natin ng konti. So tandaan po natin, yung unang katotohanan, si Jesus yung pamantayan ng walang kapintasan at kapayapaan. When Jesus Christ was here on earth, tatandaan natin na yung buhay niya, He lived a life na walang kapintasan. Now, yung pamumuhay niya ng walang kapintasan, o without blemish, without sin, meron pong 3 aspeto yon kung bakit wala siyang blemish. Unang-una, tatandaan natin, Diyos siya. Di ba? Pangalawa, kailangan walang blemish kasi kailangan niyang ialay yung kanyang sarili para sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi naman siya pwedeng maging pambayad sa ating mga kasalanan kung siya mismo makasalanan. At pangatlo, without blemish, kasi ito dapat yung paano tayo mamumuhay. Ito yung desire natin. Although, naiintindihan ng Diyos, we're not perfect. Pero ito yung dapat goal natin. At the same time, pinakita rin ni Kristo yung kanyang kapayapaan, the peace, kung paano siya namuhay ng mapayapa, di ba? Although not everybody would agree with him, even the Pharisees and the Sadducees, at kahit yung mga Hudyo, di ba, yung na nagpapako sa kanya, we would always say the Romans have crucified Christ. But the truth, it was actually the Jews who actually shouted, crucify him. Hindi yung mga Romano, hindi yung mga foreigners sa land nila. Di ba? Pero as you can see, even yung the way of the cross, Via Doloroso, di ba, yung kanyang pagbubuhat ng cross, hanggang sa kanyang kamatayan, he was at peace. So ano po yung dapat natin matutunan dito? Verse 14 says that, therefore, beloved, since you are waiting for this, be diligent and be found by him without spot or blemish and at peace. Now, the key word here is peace. Sa Greek word erine or irene, na akala po natin, pag sinabing peace, walang worry. Pero yung description ng original language, ang ibig sabihin ng peace is yung kompleto. Diba? Ano ba ibig sabihin nun? Yung kompleto yung pananampalataya? Kompleto yung tinitingnan? So ano ba yung hinihingi sa atin bilang mga mananampalataya? Paano tayo mamubuhay? Without spot, blemish, and at peace. Diba? So bilang isang tao, maiintindihan lang natin na tayo ay buo
kung naiintindihan natin yung tunay na pagkatao natin sa harap ng Diyos na lumikha sa atin. Dapat nating maalala yun. Hindi natin pwedeng i-claim na tayo ay kompleto, tayo ay perfecto, nang hindi natin pinapakilala yung isang pinakamataas na pamantayan ng ating pagkatao. Yung pinakamataas na pamantayan ng ating pagkatao ay tayo ay nilikha. Kaya walang sino man ang pwedeng magmalaki na mas mataas ka kaysa doon sa iba. Diba? Sasabihin nga natin, diba? Meron na pag-usapan namin minsan magkaibigan. Meron po madalas kausap regarding sa theology. Dati po kasi siyang artista, dating model, dating PJ. So, naranasan niya yung pagiging sikat. Naalala niyo yung Coke commercial, siguro matagal na. Hindi na maalala ko yung Coke commercial na ata-ata. Di ba? Yung isang malaking campaign for the summer ng Coke commercial. Kumpare ko po yung commercial model doon. Tapos, na-realize niya, sabi ko sa kanya, worth it ba na talikuran yung mga bagay na to? Sabi niya, man, it's more than worth it. Siguro, kung sabi niya kung hanggang ngayon, nandun pa rin daw siya sa punto na yun, na naman already killed himself. Sabi ko, bakit naman? Sabi ko, well, siguro sabi ko sa kanya, hindi dinisenyo yung katawan natin, yung pagkatao natin, tumanggap ng glory na dapat para sa Panginoon. Diba? Kaya iisipin natin, diba, bakit yung mga sikat na musician, sikat na chef, sikat na artista, diba, marami yung nakukumit ng suicide? Bakit sila ganun? Bakit, diba, yung, naalala ko yung si Robin Williams, diba, sikat na komedyante, battling depression for many years. Bakit ganun? Napagkayaman-yaman lahat. Tingin natin lahat na yata nasa kanila. Tingin natin lahat wala na siguro sila problemahin. The reason for that is because they have lived in such a way na they have accepted glory without God. Diba? Parang yung katawan na to mag-reverse if you will try to put the same glory na katulad ng sa Panginoon. We were not designed for that. And we will never receive peace in our life kung ang pamantayan ng ating kapayapaan ay yung na pera, na sikatan, di ba? Yun yung sinasabi ni Peter. At tandaan po natin, nung sinulat ito ni Peter, he was struggling and he was facing so much challenges sa buhay niya. Diba? Kaya, ano ang dapat hanapin natin bilang tao? Habang inaantay natin yung muling pagbabalik ni Kristo, hanapin natin yung kapayapaan. At hindi natin mahanap yung kapayapaan na yun nang hindi natin naiintindihan kung paano tayo dinisenyo ng Panginoon. Dinisenyo tayo ng Panginoon para bigyan siya ng papuri, bigyan natin siya ng pagmamahal, kilalanin natin siya bilang Diyos na tayo ay mga nagkakalaban niya. Kaya mga kapatid, habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, dapat nakatuon yung lakas natin. Lahat ng lakas natin na ibigin natin ng Diyos. Hindi mo kayang ibigin yung bagay na hindi nagbibigay ng kapayapaan sa buhay. Diba? Kaya nga sabihin natin, kahit gaano kayaman, kahit gaano kasikat, kasi bakit? Hindi mo kayang ibigin ng pera. Diba? Kasi walang kayang ibigay yung pera sa'yo. Hindi mo kayang ibigin yung kasikatan, yung kapangyarihan, kasi walang kayang ibigay yun sa'yo. Diba? Kaya nga, I greatly appreciate the prayer, yung mga prayer ng mga Hudyo. Diba yung Shema? Yung Hear, O Israel, the Lord is God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Diba?
At kung pagbabasihan mo yung mga yung original language sa Hebrew, di ba sa English kasi, di ba, para sa Tagalog parang medyo mababaw. Pero pag tinignan mo yung commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength, hindi yon negotiable. It is a commandment. Diba? Hindi siya pwedeng, Lord, mamahalin kita dito lang. Mamahalin kita dito lang. No. Mamahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao at doon darating yung kapayapaan. Diba? Doon sa word na sinabi ron na levam ka o yung the word na love it is an action na ikaw itutulang mo yung sarili mo na mahalin mo ang Diyos. Di ba? Na nakilalanin mo siya bilang sariling Diyos na tagapagligtas. But kaya nga sabi ng Diyos, balik po tayo. Sabi sa John 14:1, ano bang sabi ni Jesus Christ? Let not your hearts be troubled. Even God, believe also in me. Bakit? Wala namang ibang magbibigay ng kapayapaan sa buhay natin but kay Kristo. Kaya habang nag-aantay tayo sa Kanya, wala tayong ibang source ng kapayapaan natin maliban kay Kristo. Okay. Pangalawang katotohanan. Si Jesus ang buhay ng patutuo ng dakilang awa at grasya. Habang nag-aantay tayo, ulit-ulitin natin sa sarili natin ito. Na naririto tayo ngayon sa pananampalatayang ito dahil kilala natin si Kristo. Kinikilala natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus. Di ba? Kaya ang sabi sa verse 15, and count the patience of our Lord as salvation. Di ba? Parang natatawa ko, sabi rito, ita-translate mo to sa Tagalog. Bilangin mo yung pasensya ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Kaya ba natin bilangin ang pasensya ng Diyos? Diba? Ang commandment nga, how many times do I have to forgive my brother? Diba? 7 times 77. Sa tao may bilang. Kasi by the time na ikapitong beses mo siya pinatawad, sabi mo, sige na nga. Pero sa Diyos, di ba? Sabi nga, minention ni Peter si Paul. Kasi Paul was very strong about the idea ng mercy and grace ng Panginoon. Di ba? Nung pagbabasahin natin yung Corinthians, Ephesians, di ba? Yung Colossians, Philippians, tuwing babasahin natin yun, Paul would always emphasize on the patience of God, the mercy of God. Diba? Kaya, ang dapat po nating tandaan habang nag-aantay tayo, patience, long suffering, hindi, I don't want to sound na negative, morbid, pero if we will always expect that the world will be a better place for us, then mali yung sinasandigan mong pag-asa. Kasi wala naman tayong dapat ibang inaasahan a better place except in the presence of God. Diba? Wala tayong dapat ibang pamantayan ng better place maliban dun sa langit. Kung yung better place na inaasahan natin naririto sa lupa, mga kapatid, you will be in a great disappointment in life. Diba? Parang naalala ko nung nandun po ako nagtatrabaho po ako sa secular school. Maraming reklamo ng mga staff ko, sir, kailan kaya mauubos yung trabaho natin? Kailan kaya mauubos? Kailan kaya darating yung panahon na wala tayong problemahin? Sabi ko, huwag yung asahan. Diba? In everything that we do, there would always be conflict. Whether it is family, whether it is job, whether eskwelahan pa yan, relationships, school, laging merong issue ng conflict. Diba?
Because nakatira tayo sa isang makasalanang mundo. At ang inaasahan natin bilang mga Kristiyano sa isang makasalanang mundo is that God will renew everything. But for that to happen, kailangan masira yung luma kasama ng mga kasalanan. Diba? Kaya ang description ng patience dito, yung patience dito is technically long suffering. Diba? Hindi lang yung nagpapasensya ka, pero yung tinitiis mo. Take note of that. Diba? Hindi lang yung nagpapasensya ka, pero tinitiis mo. So, mga kapatid, patience, as it was described in this language or in this passage, is also a fruit of the Spirit. Yung pagtitiis natin, produkto rin ng ating pananampalataya, produkto rin ng ating spiritual maturity. Kaya nga anong sabi ni Jesus Christ? Sabi, by your endurance, you will gain your lives. Diba? Sa inyong mga pagtitiis, ikaw ay mabubuhay. Diba? Pero, aminin man natin hindi, di ba? Yung, parang pag bumibili ka lang ng bigas sa palengke, pili mo gusto mo nang mamatay sa taas. Diba? Yun yung buhay, di ba? Parang, kung iisipin mo yung mga bagay na yun, diba? Gusto ko lang dumating ko sa punto, Lord, pwede bang dumating ka na kaagad para wala na kami iisipin babaya? Diba? Alam ko sa Christy doon sa kuryente. Diba? Pwede bang malamig na lang yung panahon at hindi kami kailangan mag-air? I mean, we could always have those wishful thinking. Kaya mga kapatid, we have to remind ourselves na ang mahabang pasensya ng Diyos ay dahil sa kanyang dakilang pagkakas sa atin. At ang pasensya o grasya na pinapakita natin sa iba ay resulta din ng pagkilala natin sa pagiging ng Diyos na pinapatunuan. Diba? Yung pagtitiis na sinasabi, yung patience, yung long suffering, is also a fruit of how much and deeply we understand the love of God. Diba? And how much of that we accept. Kasi madaling sabihin na alam kong mahal ako ng Diyos. Pero yung pag-alam na yon, hindi mo lang dapat alam. Dapat ipinamumuhay mo rin na mahal ka ng Diyos. Diba? Na dapat evident din sa buhay natin na mahal, na alam kong mahal ako ng Diyos. So kung alam kong mahal ako ng Diyos, I will be patient with everybody. Diba? I will show the same grace. Diba? Meron nga akong binabasa na book dati. Medyo bata-bata pa po Cristiano. How to get along with difficult people. That's actual title. Buhay pa. Okay. So, number one. Diba? How to get along with difficult people. Diba? Tapos, one thing I realized, so pinabasa ko yung libro na yun, dapat, bago mo himukin yung sarili mo, to convince yourself or turuan yung sarili mo to live with difficult people, dapat mo rin isipin kung ikaw ba ay difficult para sa iba. Most of the time, di ba, difficult itong mga tao na to sa buhay mo kasi difficult ka rin sa kanila. Diba? And I won't understand. Dito po yung asawa ko. I would be very careful in giving examples. Diba? Pero there would be opportunities na sasabihin sa akin ng asawa ko, ayan na naman. And it's a good reminder ko nga naman, ayan na naman ako. That there will be chances that I will not be a great testimony of God's love. Yung pinikwento ko sa inyo na kung alam, kung alam na ng mga tao niya na Kristiyano, ay hindi na magiging Kristiyano. Diba? Diba? May stumble sila. Diba?
But again, I have to understand that knowing that God loves me, it's not just knowing, it is how we should live. So kaya, mga kapatid, idagdag natin ito. Bukas ang salita ni Jesus para magbigay ng pag-asa sa mga bagay na hindi pa natin. There are many things in our life na, di ba, tayo bilang mga Kristiyano, that we may not understand kung paano tayo makikitungo sa ibang tao or paano natin ipapaliwanag itong mga bagay na nasa buhay natin. Pero habang nag-aantay tayo, and we know that we have hope in Christ, hindi naman tayo basta pumikilang doon na alam natin na mahal tayo ng Diyos. Alam natin na matay tayo si Kristo para sa atin. Alam natin na ligtas tayo sa oras ng kamatayan. Pero dapat we also delve ourselves into the Word of God. Kasi sinasabi rito ni Peter, sabi niya, as he does in all his letters, si Paul ito, di ba? Pinapakilala niya si Paul. He speaks in them of these matters tungkol sa dakilang pagmamahal ng Diyos, yung pasensya ng Diyos. There are some things in them that are hard to understand. Ito nga naman, meron naman mga bagay sa pagiging Kristiyano natin na mahirap intindihin. And you have to understand na meron mga tao na ginagamit yun para i-hostage tayo or sometimes in their own destruction. For example, prosperity. Diba? Hindi na tayo lalayo. Kung hindi ka mayaman, hindi ka Kristiyano, hindi ka binibless ng Panginoon, di ba? Kung meron kang sakit ngayon, malamang sinusumpangan ng Panginoon dahil may kasalanan ka pa sa buhay mo. Pero isasabi ko, pero di ba nung tinanggap ko si Kristo, pinatawad na niya lahat ng kasalanan ko, di ba? So, actually, like for example, yung hypertension ko, hindi yung curse ng Diyos sa akin. Curse ko yun sa sarili ko. Ako may kagagawan doon sa sarili ko. Diba? So, you have to understand na, yes, may mga bagay na mahirap na intindihan sa pagiging Kristiyano natin. Diba? Pero, hindi dapat tumigil doon sa mga bagay na komportable lang sa sarili natin. Yung mga bagay na pinaniniwalaan natin. For example, this is one thing, marriage. Halimbawa, alam natin na marriage, one woman, one man for life, for eternity. Diba? Habang buhay sila. Pero there was this discussion that I had with a friend. Kasi merong Siamese twins na babae, conjoined twins. Yung isa dun sa conjoined twins, nag-decide magpakasal. Ang tanong sa akin, kasalanan ba yun? Sabi ko, meron bang salita ng Diyos na nagsasabi, just because conjoined siya, meron siya kakambal na nakadikit sa kanya, hindi na siya pwedeng mag-asawa. Pero sabi niya, dalawa yung napag-asawa niya. Sabi ko, sorry, hindi ko rin masasagot yung tanong mo. At hindi ko rin kasi, very rare din naman yung mga idea na yun. Diba? Pero sabi ko, one good thing about that, nire-recognize nung isa dun sa kambal, at saka nung lalaking mapapangasawa niya, yung idea ng marriage. Na kailangan sila magpakasal. It's just happened, may sabit dun sa isa. Diba? Ako, hindi ko namin siya. Pero sabi ko sa kanya, ganito na lang. Sige. Another case, merong isang Muslim na merong 4 na asawa. Naging Kristiyano yung Muslim na lalaki na yun. Ano gagawin niya dun sa 4 na asawa niya? Ihiwalayan. Guys, you have to understand. By Sharia law, pag dinivorce mo yung wala silang aasahan sa iyo. Pero ano sinasabi ng Biblia, di ba? Anong reminder ng Biblia sa mga lalaki?
Bakit nga kayo hinugod sa tagtag? Because you have to be protected by the men. Diba? By the reason of divorcing them, diba? Pero, again, marami pa akong hindi bagay na hindi naiintindihan sa mundo nito. Diba? And I will not be able to understand everything. Pero ano sinasabi ni Peter sa atin? I-remind niya sa atin na huwag tayong huminto na pag-aralan ang salita ng Diyos. And when I say salita ng Diyos, this was also the teachings that the apostles have taught sa ibang tao. Kaya nga sinasabi niya, hindi mo niya na pag-aralan niya rin yung sinasabi. Well, technically sinasabi niya, di ba yung sinulat ni Paul? Diba? And yes, marami mga bagay na mahirap intindihin sa sinulat ni Paul at marami mga tao who twist that. Pero ang sinasabi rito, the key word is about, concerning. That, ang sinasabi rito, that na we have to cover all the bases of our faith. Diba? Na kailangan din proactive tayo na pag-aralan yung mga katotohanan sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Diba? Bakit tayo naniniwala sa iisang Diyos in Trinity? When a person who doesn't believe in God would ask you that, tatlo ba ang Diyos ninyo? Ano sasabihin mo? Diba? I'm really amazed pag pumunta kayo po sa YouTube kung gaano karami ang mga videos na may kinalaman tungkol sa debate, sa pananampalataya, about religion. Diba? Binabasa ko nga po ngayon yung article sa mga Mormons eh. Alam niyo ba yung mga Mormon missionary, they're not allowed pag nasa mission field sila to contact their relatives. Nagbago na po ngayon yun. They can call their parents now. Active na sila sa social media. Hindi na lang sila naka white polo necktie at saka may nameplate. Actually yung mga nandun, yung mga ano ba yun, yung Hey Joe show ba yun sa YouTube na yung mga Amerikano na nagtatagalog, mga Mormon missionaries po yung mga yun. Yung mga nagbibisaya pala, yung Hey Joe show. They would go preaching na naka-short, naka-t-shirt na lang kasi nagbago na yung kanilang mga but as they continue to share about their faith, di ba? Mas lalong dapat alam natin yung pananampalataya natin. Yung mga bagay na dapat naiintindihan natin sa pananampalataya. Di ba? Tatanungin tayo, anong kinalaman ng pagkamatay ni Kristo doon sa mga kasalanan ko? Ako naman yung gumawa ng kasalanan. Di ba? How would you answer that to somebody who doesn't believe in God? As simple as this. And I would say this, paano yung the Roman Catholic Church for the absolution of sin, diba? Meron dalawang paraan. Patawarin ka ng pare at magkaroon ka ng penance. Penance, ibig sabihin, pagbayaran mo yung kasalanan mo. Either by doing good, praying this, or doing that. Diba? Pero sa ating mga Kristiyano, Jesus have already paid the sin. Pero paano mo ipapaliwanag sa kanila na yung kasalanan, lalo na sa mga devout na Catholic na sabi ko, naniniwala rin naman kami kay Kristo. Pero kailangan mo rin pagbayaran yung kasalanan ko. Tatanungin sa akin, hanggang kailan mo pagbabayaran yung kasalanan? At paano mo malalaman na nabayaran mo na lahat ng kasalanan mo? Diba? Jesus said that everyone then who hears these words of mine, thus then will be like a wise man who built his house. This is in Matthew. Sorry, this is in Luke. Diba? Yung matatag na pundasyon ng ating pananampalataya nandun sa salita ng Diyos. Kaya habang nag-aantay tayo sa muling pagbabalik ng Diyos, dahil alam naman natin babalik siya, hindi tayo dapat huminto doon sa pag-aaral ng kanyang salita. Okay? So dapat natin ito ipaalala sa ating mga kapatid na mauna
maunawaan lang natin ang pag-asa na meron tayo sa Diyos kung magpapakumbaba tayo na hindi nakikilalanin natin na tanging si Jesus lang ang may dala ng lahat ng katotohanan. Kung aaminin natin sa sarili natin na hindi natin alam lahat. Diba? Anong sabi sa Proverbs? Wisdom? Ano ang wisdom? The beginning is to fear the Lord. Diba? Wisdom comes by fearing the Lord. Diba? So, nagsisimula ang karunungan sa takot sa Diyos. Hindi yung takot na natatakot mo sa Diyos. Pero yung pagkilala mo sa Kanya. So, habang inaantay natin yung muling pagbabalik ni Kristo, let's put our hope sa Kanyang salita. Hindi lang ito pangako, ito ay katotohanan kung sino siya. Dahil kung kilala natin kung sino siya, kilala rin natin ang ating mga sarili. Our identity comes in the truth of who He is in our life. Okay? So dapat po natin lastly, dapat natin, habang nag-aantay tayo sa Panginoon, hinata natin ang hindi mawala sa buhay natin. Ilang mananampalataya ang mga bagay na inaasahan natin sa pagbabalik ni Jesus. Diba? So, hindi dapat mawala sa buhay natin yung pangako niya. Diba? Mga kapatid, madaling sabihin sa sarili na yes, babalik si Jesus. Yes, pag namatay ako, alam ko kung saan ako. Pero there will be times na nakakalimutan natin itong mga bagay. Diba? Kaya ang sabi ni Peter, verse 17, you therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away by the error of lawless people and lose your own stability. Diba? Kailangan sinasabi dito na katagan natin. Diba? Kaya sinasabi, ano bang meaning ng stability? Firmness. Diba? Yung sinasabi rito, steadfastness. Yung firmly set. Fix. Ano bang focus natin sa buhay? Diba? Ano bang focus na meron tayo sa buhay? Kung ang focus natin si Kristo, siya din ang magbibigay ng direksyon kung paano natin ina-navigate, paano natin ipamumuhay yung mga bagay, responsibilidad na binigay niya sa atin. Halimbawa sa pamilya, diba? Paano natin palalakihin yung mga anak natin? Paano natin sila tuturuan tungkol sa Diyos? Yung kapitbahay natin, sa mga panahong pasaway sila, diba? Paano natin sila itatrato ng maayos? Diba? Sa mga katrabaho natin. Diba? So, most of the time, yung stability natin, dapat kung set tayo kung sa pananampalataya natin, ito yung dapat natin gawin. Then, yung lahat ng ating goal, lahat ng ating gagawin sa buhay, dapat nakaset doon. Naalala ko po, di ba, sa school, meron kaming vision mission. Di ba? Pag halimbawa, meron mga dumarating na mga taga-check, tapos i-review yung mga standards namin, tapos, paano kayo nagpapa-enroll? Di ba? Paano kayo nagpapa-enroll? Sabihin, anong kinalaman niyan sa mission ninyo? Tatanungin. Paano ba? Ganon din tayo mga Kristyano. Kung pinapalaki natin yung anak natin, sasabihin natin sa kanila, masamang nagsisinungaling. Di ba? Sasabihin natin na kasalanan ng magsinungaling. Pero bakit kasalanan ng pagsisinungaling? Bakit kasalanan ng pagnanakaw? Di ba? Dahil ba may consequences yung mga bagay na yun? O dahil merong katotohanan tungkol sa pagkatao natin tuwing ginagawa natin yung mga bagay. Diba? Sabi sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. As of the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Diba? Kaya nga, ang sinasabing stability rito na
babalikan mo kung ano yung katotohanan tungkol kay Kristo. Babalikan mo kung ano yung katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya mga kapatid, paalala natin na habang nag-aantay tayo sa Diyos, kay Kristo mula sa pagbabalik niya, maging matatag lamang ang ating pananampalataya kung ang pundasyon nito ay nagbibigay lakas ay si Kristo. Diba? Tulad ng isang matibay na sandigan, humihina rin ito sa pag-ibas ng kanal. Hindi, take note let me clarify this. Hindi si Kristo ang humihina. Hindi yung katotohanan ang humihina. Tayo ang humihina. Di ba? Dumarating sa punto na in our lifetime, sabihin man na, aminin man natin ito hindi. In our lifetime bilang isang Kristiyano, pag dumating yung mga pagsubok, di ba? Yung pundasyon ng pananampalataya natin, sinusubok yan eh. Parang ganito yan. Di ba? Itong pundasyon na to, actually, wala sa pader yung tibay ng building na to. Nasa pundasyon niya, itong mga biga na to. Now, kailangan mo, yung biga na to, merong bakal, merong graba, merong semento, at meron pang isang aspeto, hindi dapat ito pinapasok ng tubig. Diba? Pag pinasok siya ng tubig, sa panahon ng, pag siguro mahina yung ulan, sige, hindi siya papasukin ng tubig. Pero pag halimbawa tuloy-tuloy yung isang ulan, papasok yung tubig dun sa loob, ano mangyayari dun sa bakal? Kakalawangin siya, di ba? Pag humina yung bakal sa loob, ano mangyayari? Pwedeng mabuwal. Di ba? Hindi yung katotohanan na yung proseso ng paglalagay ng pundasyon na to, kailangan mong lagyan ng bakal, kailangan mong lagyan ng ano. Pero, dumarating sa panahon na hihina ito. So, ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mong papalan yung mga cracks. Di ba? Naalala mo yung yung flyover dito sa EDSA. Di ba? Kailangan nilang papalan. Hindi nila sinisira yung buong building, ay yung buong flyover, pero tinatapalan nila kasi over time, hihina at hihina siya. So, babalikan mo yung paano yung disenyo. Hindi yung disenyo, hindi yung proseso ang humihina, pero yung mismo yung bagay na yon ang humihina pag-ipas ng panahon. Diba? Kaya ano gagawin natin? Babalikan mo ulit si Kristo, yung pananampalataya mo, na wala kang ibang dapat pundasyon maliban doon sa katotohanan na si Kristo lang ang dapat pundasyon natin. And let me close with this, brothers and sisters. Hindi man natin nakikita si Jesus ngayon. Mahalaga sa buhay na nabuhay siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. He is alive in all aspect of our life. Diba? Hindi mananahan ng banal na espiritu kung hindi mo siya bibigyan ng puwang sa buhay mo. Hindi rin naman magiging hari si Kristo sa buhay mo kung hindi mo ibibigay yung trono na yon sa Kanya. Diba? Ang battle lagi sa buhay natin, sino ang nasa trono ng pagkatao natin? Kung yung nasa trono ng pagkatao natin ay tayo pa rin, we are doomed for destruction. Pero kung ang nakapwesto sa trono natin ay si Jesus, definitely, ang gabay natin yung banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, we have to remind ourselves, habang nag-aantay tayo sa pagkabalik, let's not lose our focus na yes, tayo, lalo na yung mga anak or yung mga pamilyang inaalagaan. Diba, ang aim natin lumaki sila ng maayos, ang aim natin mabuhay sila ng maayos. Pero more than that, our desire is that ito mga susunod na henerasyon would live and give their life na sa muling pagbabalik niya ni Kristo, kasama natin sila. Nag-aantay doon sa muling pagbabalik. Nanalangin po.